Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong opinyon, komentaryo at konsultasyon sa librong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaniban ng gano'n ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng fair justice on former Mayor Go case, and we support Marcos on strict illegal logging ban. Yan. Latest ngayon, ang pagka-aresto sa Indonesia, Jakarta, kay former Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac, na di umano ay tinakasin niya ang hearing sa Senado at mga kasong kinaharap nito. So yan yung latest na issue ngayon ay itong kay former Mayor Alice Go, kung saan ay yung tumakas. So ngayon siya ay na-capture na. So nung nakaraang araw, so nahuli na siya at na-transport na siya sa custody na siya ng PNP ngayon. So ang ating Pangulo Marcos ay welcome ang development na ito sa issue ni Mayor Alice Go. Arrest at ang DOJ patuloy ang mandato upang ma-serve ang hustisya sa bansa. May nakain na rin siyang kaso ng graft and corruption sa Tarlac. Ang dami niyang kinaharap na kaso. So, ang The Critics Promotion sa People's Anti-Crimes Promotions, yung ating anti-criminality promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na pag-aresto kay former Mayor Alice Go at ang Indonesia ay ating boses ang pagpapairal ng karapatang pantao at ang legal process ay umiral sa kinaharap niyang kaso at pagdakip na ito. So ang DOJ at Senate maging itong nais na pag-invite sa kanya at buong pamalaan ay pairali ng patas ng hustisya at human rights. So ang ating boses dito ay yung ating konsultasyon ay pagpapairal ng karapatang pantao, yung fair justice, yung pairalin dito sa issue ito ng pag-after kay former Mayor regarding on Pogo issue din na nililink siya as co-owner o incorporator at kaisa siya doon sa mga katiwala dyan sa Pogo na yan. So ngayon ay magkaroon ng fair justice yung ating hearing sa Senado, yung pagkakaarito sa kanya na yan at regarding dyan sa paglilitis o pag-imbestiga sa kanya doon sa pagliling sa kanya doon sa Pogo sa Bamban Tarlac. So yan. At maraming kaso ang kinaharap ni former Alice Go na pilit ikaso sa kanya ng DOJ at Senado. So magkakaroon ng fair investigation sa ating Senado, magkaroon ng fair investigation sa ating filing cases to her dahil sa hindi pa rin siya naiimbestiga ng lubos ay tila may kaso na agad na sinampa sa kanya itong NBI at DOJ. So we hope fair justice is implemented well para sa walang abuso at makasuhan ng hindi patas. So di ba, nililitis pa lang siya, parang siya ay kakasuhan na agad ng human trafficking ng NBI. Di ba, nililitis pa lang, di ba dapat pagkatapos ng litisan, saka pa lamang siya kakasuhan. Nandun pa lang siya sa hearing para sinasampahan ng kaso. Para biniberdigan na agad. So sa issue ng Pogo, dapat ito talaga totally walang Pogo na ma-operate sa bansa at hindi basta strict governance lang. Ang gawin para ito pagmula ng mga krimen, para hindi ito pagmula ng mga krimen sa bansa kagaya ng human trafficking, sa bansa kagaya ng human trafficking, murder, salvaging, kidnapping at prostitution at iba't ibang mga krimen sa bansa. So yan. So dapat ay
dito sa issue ng Pogo, talagang dapat totally nga iba na yan. Kung saan, siguro hindi lang basta, hindi kung titingin kasi titimbangin, kung pipiliin yung iban, mas maganda yon kesa doon sa strict, strict implementation para pagbabantay sa mga ganyang na mga establishment na bili-bili ng lisensya kaya yung Pogo. So, siguro mas mabuti yung iba na kaysa strict compliance lang. Bantayan, strict compliance to lumalabag sa kala. So, para may iwasan na yung paulit-ulit ng mga natutuklasan sa Pogo na may human trafficking, may mga at ibang kaso, so iban. So, tayo, pabor tayo ron na sinusuportahan natin yun. Yung binitawan ni Pangulong Marcos sa kanyang zona, so kairalan yun sa ating inisip. So, generally, hindi nakakabuti ang gambling lalo ng mga illegal. At itong Pogo, kahit ginawa na itong legal sa panahon ni dating Pangulong Duterte, at maraming krimen ang nadidiscovery at nagagawa. So, yun. So, yung Pogo, ilan dyan ay legal. Gawa yata doon sa kay Pangulong Duterte, nagbinigyan na sila ng pila na maka-operate legally. Or baka bago pa lang kay Pangulong Duterte, nakaka-operate na sila itong Pogo. So, ngayon ay nakaka-operate na legally itong Pogo. Ngayon, itong hindi ko gaano napanood ano yung status nung sa Pogo doon sa Bamban Tarlac na kung ito ay nakapagparehistro. Para nakapagparehistro sila sa doon sa Pagcor o doon sa mayor kung nagkakamali. So ngayon yan yung iniimbestigang mabuti yung registration at incorporation kung paano nila makakasuhan si Mayor Alice Go. Dahil nga sa parang nililing siya, so kung siya ay incorporator, so yung lahat ng krimen doon pwede i-charge sa kanya. At bilang mayor, siyempre siya ay maaaring at the same time may-ari, so padrino niya yon, so pwede siya tugi doon sa kanyang sa kanyang posisyon bilang mayor at nangangalaga siya doon sa Pogo. Or else maaari siya mapatawan lamang ng ilang administrative kung fewer away lang sa TPO yung Pogo ba na pinayagan nila. So ngayon ay ngayon tila masyadong iniling sa Pogo itong Mayor Alice Go na dapat na ito at mga krimen na nangyari sa Pogo na kung saan hindi naman ito tunayang pa na link nga siya sa illegal activities o krimen ng Pogo sa Bamban Tarlac. So parang wala pang napapatunayan na talagang link o siya yung nag-uutos na human trafficking, mga ganun na yung krimen doon. At sa pag-establish alang kung incorporator siya o hindi sa Pogo na ito ay hindi pa napatunayan para ilink siya sa krimen sa Pogo. Operation doon sa ban. So kung sa kanya iyang properties na yon at hindi naman siya incorporator ng Pogo ay hindi siya kasali sa krimen dito, lalo na human trafficking na walang bail at etc. Kaso na bilang mayor ay magbibigay ng case sa kanya as a mayor. So kaya siguro yung ating pagpuna bilang takmitik, bilang ating pagpuna kritisismo konstruktibo dito sa paglilitis, ang pagpuna natin dito constructively, parang tila doon sa kaso hindi pa na-establish yung na siya nga ay na-establish na siya nga yung kakiba sa krimen. Ang parang malinaw lang yata na mayroong mga ebidensya, mayroong human trafficking dun sa Pogo sa Bamban. Kasi may mga nahuli sila ng mga illegal yung mga illegal alien at mga walang papeles na nagtatrabaho doon. So parang lumalabas na sila ay human trafficking, parang sila ay from other country para magtrabaho doon pero walang ako ng papeles at walang legal document as a labor employee o FW o bagaman dito sa ating bansa mula sa ibang bansa. So kaya para may human trafficking at iba pa mga kriminal na discovery nila doon sa loob ng Pogo. So ngayon nililink kay Mayor Alice Go bilang may-ari at incorporator doon at bilang mayor doon as padrino or bilang padrino doon ng or whatsoever na
pag-link bilang mayor niya at bilang may-ari. So wala naman i-establish, di ba, bilang pagpuna. So ngayon ay dapat yung Senado sa ating pagpuna dyan, i-link muna o establish muna kung incorporator dyan si Mayor Alice Go. If he is the incorporator, so pwedeng siya ma-link doon sa mga nangyayari ngayon na mga krimen o may human trafficking, ganun, bilang may-ari, bilang incorporator. But definitely, may management pa rin niya. Kahit incorporator ka, kahit ikaw pa nga ay stockholder niyan, mayroong management yan na siyang nagpapatakbo niyan. So, maybe he is incorporator but he is not the one who is managing the said Pogo. Halimbawa, siya yung manager, siya yung nangangalaga ng pag-hire ng mga as an incorporator, mayroong may chairman yan, may board, may mga ganon. Tapos may management yan, may president, may mga ganon. Kung yan ay isang korporasyon, yung pagkaka-rehistro ng Pogo na korporasyon o yan ay partnership or even ito ay kasi kapag Pogo foreign ownership dapat yan, hindi yan Filipino ownership kasi diba meron tayong dyan 5149 ganon. So ngayon ay ilan yung yung foreign, ilan yung may-ari na Pilipino. So para siya yung tinatamaan na counter Filipino owner doon. Lumalabas, siya yung kaisa doon, may-ari siya at siya parang kanya yung lupa ron at mayor siya doon. So kung hindi siya na-establish as incorporator doon, wala siya kinalaman doon. Lalo na bilang mayor kasi unang-una, legal na itong Pogo panahon niya dahil naikuha na ito ng papelas legally. Paano ang pagiging mayor niya ang mga suffer dito na korupsya kung saan income sa tax niyang Pogo na yan. Ngayon, paano hindi napapayagan na malapit lamang sa kanilang munisipyo yan? Sa mga ilang ating napapanood na rational investigation sa balita, ay tila mahinang pag-link sa kanya sa kaso ng Pogo sa Banban bilang as incorporator at bilang mayor. Kasi kung halimbawa, kung hindi siya incorporator doon kahit bilang mayor, kasi kung yan ay napayagan nung tawag sabi ito, pwede siya makapag-issue persado siya makapag-issue ng mayor's permit. At sa isang banda, malaking dahilan na malaking tax ang pwede makuha kahit pa yan malapit doon. At least hindi malapit ang paaralan doon at ilang mga maka-influensya sa publiko. Siguro kahit yun ay nasa likod di kalayuan sa likod ng yun ay hindi ganun makaka-influensya sa publiko at yun ang may legal ay siguro maaaring meron tayong patakaran dyan kung gaano kalayo ang halimbawa ang isang casino sa isang sinasabi government establishment lalo na munisipyo, diba? Or paaralan para hindi siya makahikayat ng diba? Mga ganon. Saan ba dapat itayo ang isang casino, diba? Lalo na ganon Pogo. So ganon. So doon siya maaari lamang na ma-question na nag-iyo siya malapit siya doon. But definitely, kung hindi siya incorporator doon, wala siya kinalaman sa lahat ng mga krimen doon, diba? Kahit pag-aari niya yun, wala siya kinalaman lahat doon. Kasi nag-uubo pa lang sa kanya yun diba? Kaya sinasabi wala naman akong kinalaman yun. Talaga wala siya kinalaman doon kung hindi siya incorporator doon. Pero kapag na-establish yung incorporator doon ngayon lalabas na maaaring siya ay may kinalaman doon sa human trafficking at mga krimen doon. Or else, ang maaaring mangyari yung mga nasa management. Parang hindi alam na incorporator kung korporasyon yan, kung nasa management ang kasi kung hindi siya mayor siya hindi siya nag-office doon, diba? Malinaw. Nag-office siya doon sa opisina ng mayor office. But kung ikaw ay nasa management doon, dapat nandun ka sa opisina ng bilaman, diba? Or else ikaw ay isang chairman doon. O hindi naman lagay yung board of director, hindi nag-opisina palagi doon, diba? Sa management ang nag-office doon. Chairman, diba? So ngayon, hindi naman yata siya chairman doon. O director, diba? So kapag hindi ganun, or either nasa management siya, absuelto siya. Dapat establish yun. Ngayon, ay
masyadong ipinupukol sa kanila. Ngayon, kung mapatunayan talaga na siya ay involved, incorporate doon, ay talagang dapat siya ang napanagot at siya ay matanggal pagka-mayor dahil bilang may-ari, mapapadriluhan niya yon. Pero kung hindi siya incorporator doon, ay hindi siya dapat yun. Kasi ang pag-uusapan lang dyan, yung layo lang nung pagkapayag niya, yung layo lang nung nung pasuga, nung casino, doon sa mayor's office, dapat din ang susundin na patakaran doon. So doon siya ma-administrative para yun naman siya pwede. Walang disqualification case para kung ano ba napayagan niya yun. Na ganun nakalayo doon sa munisipyo yung pasugalan na yun. But, kung mapatunayan na talagang siya pinalaman, so we need to fight it kasi kinakailangan ng hustisya ng mga na-human trafficking at kung ano mang mga krimen na nangyari sa Pogo. Kinakailangan mabigyan ng hustisya at mapanagot kung sino na dapat managot dun sa Pogo na nagdun, either siya or sino yung dapat incorporator ng management na nagpapatakbo nun at kung sino yung maaaring mga padrino dyan. So ngayon, wala sa kanyang authority itong Pogo sa Banban kahit mag-issue pa sila ng mayor's even temporary dahil ito ay makakasecure ng legal permit sa ahensya ng nagbibigay sa gambling na ganyan o pagkor na kundi tayo nagkakamali. So ang tingin ko dyan sa proseso, unang-una dapat may pagkor may pagkor license. Di ba yung mga ganung operation? So hindi lang mayor's permit yung nag-i-issue. So kasi kung may pagkor yan ay naka-issue ng lisensya yung mayor's o magbibigay na pwede makapagbigay ng mayor. At di ba nung nakaraan nga yung Pogo pwede nang malisensyahan siya. Kasi siguro kasi nagbigay ng temporary yung magbigay ng permit yung sa tingin ko lang na yung bilang ating pagpulat kritismo diyan pag nagbigay siya ng permit pwede naman kasi pwede maglakad na ng legal yan yung di ba at makasecure sila doon sa PAMCOR ng iba pa mga papeles. So legally pwede maka-operate siya nung panahon ni Duterte. So ngayon ay parang anong nangyayari, ina-unlegal na siya ngayon, di ba? Ina-unlegal na siya ngayon. Yun yung pag-uusapan hanggang kailan na-unlegal na dapat na talagang wala ng operation yan. So ina-unlegal ngayon. Simingaw siya ngayon dahil may human trafficking para merong umatungal doon na merong human trafficking doon. So yun ngayon yung sumisingaw yata dyan kaya na pupuwersa ngayon to. Ngayon ay so tinitingnan dyan kung yung legality ng Pogo na yun or ito ay isang illegal Pogo. So kung may legal permit yan sa pagkor sa Pogo operation, ang mayor's permit ay hindi maaaring hindi mag-issue ng permit na parang casino lang. Yan locally, hindi lamang siguro maayos tingnan kung malapit sa munisipyo yan nung Banban. So syempre talagang kung yung panahon ni Duterte nililigal na yan, pwede na mag-issue yung mayor's permit at lalong-lalo na kung mayroong sa pagkor, hindi ba? So ang issue lang dyan na nakikita natin ay malapit ipyo. So ngayon kung ang binibigyan niya kung yun na may likuran at binibigyan niya ng importansya doon ay makapagtataks ng malaki yun para doon sa munisipyo dahil yun naman ay ang tawag dito or hindi naman mismo sa Pilipinas yun talagang kumbaga man na target customer niya kung foreigner ay siya siguro maaaring mapayagan pero yun yung natingnan yun lang yung sa tingin natin na maaaring i-issue sa kanya yung administrative case na maaaring karating niya malapit doon sa sa munisipyo yun at yun ang titingnan sa ating batas gaano ba kalayo dapat yung mga casino doon sa government establishment sa Venezuela. So yan, dapat itong nag-ooperate ng Pogo sa Banban ng mga talagang incorporator na foreign national at mga nasa malang kakasuhan. Even the incorporator dyan ay may depensa dahil kung ang mga official na management lang ang gumawa ng human trafficking at ilang krimen, adversary sila roon. So in the other hand, may makakasuhan kung may yuminga at murder or torture at any crimes there during operation at sino-sino sila mula ba sa incorporators o management o nasa padrino nila ng mayor's office ni Alice Go, etc. So, i-divide nila ito mayor
lamang ang papapanagutin. Abay, kaya naging pogo ito dahil pag-aari ito ng foreign national, tapos ang idinidiin na may-ari nito ay si Mayor Alice Go. Parang yun ang nakikita natin na napupuna natin pabilitis na yan. Bakit para dinidiin lang yung Mayor Alice Go? Eh, bakit hindi nila maimbitahan doon yung may-ari mismo ng mga pogo, yung incorporator na siya talagang naka-reach, sino ba talaga yung incorporator niya? Kasi hindi pwede maaaring Pilipino lang may-ari. Dahil pogo yan eh. Dapat merong foreign national na may-ari niyan. So ngayon, yung nililitis nyo na sinasabi nyo, na may-ari para counterpart or maaari fully own yan ng mga Chinese o mga foreign. Yung kasi yung kalakaran sa Pilipinas, parang ang nangyari nga yata dyan, noon, pinapayagan na 100% ownership. Eh baka pinayagan na 100% ownership pa ng ating pamalaan na pag-aari ng foreign. Diba? Meron ganun kapayagan sa atin eh. Ilan yung pinapayagan na yan na batas na ipinasa, pwede ng 100% yung mga ganyan mga foreign sana yung mga ganyan po, maaaring pwede yan sa 100% ownership or mayroon silang counterpart as 51-49, di ba yun yung ating kalakaran? Parang 60-40, mga ganun. Diba? So ngayon ay siguro fair investigation at yun yung ating pagpuna na nakita sa investigation sa pagdidiin dito sa Mayor Alice Go. Ngayon, kung talagang siya ang tatamaan ng akibat dyan, eh, syempre dapat papanagutin justice sa mga nabiktima ng human trafficking at iba't ibang pumapanood diyan na mga krimen doon sa Pogo. Kasi lalo na, halimbawa, yung money laundering. Paano siya mga laundering kung hindi naman siya incorporate, diba? Yan, mga ganun mga tipo. So, tapos tinicheck siya, bakit daw siya mayaman? Diba? Parang real, tawag doon, yung tawag doon, chine-check na rin yung sa mga sa mga check ng mga na income check ng mga government official, di ba? Bibigyan ka ng mga ganito, asset, liabilities, mga ganyan. So ilang pagpuna na hindi man lang nahuhuli ng ating pamahalaan hindi man lang nahuhuli ng ating pamahalaan yung owner ang nasabing pogo o incorporators na foreigners. Tapos pinag-iipasan ni Mayor Alice Go yung investigation sa kanya ng Senado. So, kung tatakas yan sa mga hindi nahuhuling, kung tatakas yan, doon sa mga hindi nahuhuling corporators yan, maaaring magtago para hindi mahuli kagaya nila, lalo na nakalabasan ng bansa yan. So, they have billion of pesos para hindi makatakas at mamuhay rin na doon sa ibang bansa. So, yun yung ating pagkunan na nakikita ron. Kasi kung halimbawa, kung di ba may incorporator, hindi pa naman naiimbita at saka tumakas na yung mga incorporator. Eh kung hindi pa nahuhuli, eh kung siya parang siya yung naluluto, kasi kung susunod na tatakas siya doon, hindi na mahuli kasi hindi na nahuli yung mga makikiisa lang yan na bumuhay rin yan doon, di ba? So maaaring nagpalipas lang yan doon sa panggigipit sa kanya ng Senado. Siya ay masyadong pinipit-pit ng Senado as sa lalo na sa human trafficking, di ba? So, gayman, ay sana ay mapatunayan kung ano yung talagang gusto at totoong justisya, katotohanan ng justisya para mapanagutin natin. At kaya mapatunayan na talaga siya walang kasalanan ng ating Senado. Dapat ay ganoon. Either siya mapatunayan na may pagkakasala o mapatunayan na siya ay inosente ng ating Senado at ng ating gobyerno. Dapat both dapat tingnan mabuti kung ano yung kaya nga equal justice, mapatunayan na may pagkakasala o mapatunayan na walang pagkakasala. So dapat yun ang lalabas doon. So ngayon ay dahil mahirap kung idinidiin talaga siya na siya ay managot. So we hope umira lang fair justice at mabigyan ng justisya ang mga nabiktima ng krimen ng pogo at makasuhan ng mga salarin gayuman siguro ang dapat managot upang hindi naman makabiktima ng inosente din na papanagutin. So yun yung ating voice, yung ating kritisismo at konsultasyon doon. Papanagutin yung dapat mapanagutin at hindi yung mga inosenteng tao. Yan yung dapat ng Senado, imbestiga mabuti kung sino dapat papanagutin at hindi yung inosenteng tao ang kanilang
papapanagutin, hindi ba? Sa mga ganun mga bagay. So ngayon, pag natakasan na sila ng mga incorporator, ay wala silang ibang papanagutin doon, kundi natakasan na sila, di ba? Sino kung papanagutin na kung natakasan din sila ng incorporator doon? Kasi kung yung management doon, baka yun na maaaring kanilang maisabit doon. But definitely, kung imbestigahan na mabuti kung sino yung nag-conduct ng human trafficking doon. Kasi yan ay pwedeng alam at hindi alam ng incorporator diba? So pwede makaalam niyan yung nasa management, humayar sila ng mga foreign worker, but walang legal documents kaya naging human trafficking. So yun, gumagawa pa sila ng iba't ibang at dito naman si issue ng illegal logging sa bansa ay ating sinusuport Pangulong Marcos sa kanyang strictong pagsupil sa mga ito, kung saan kanyang nasaksiyan dito sa kasalukuyang pagbaha sa Antipolo at iba't ibang lugar sa bansa due to Typhoon Enteng ay marami itong nasalanta. Marami itong nasalanta. So dapat sa buong bansa ay stricto itong pagbabawal at isama sa pagharap sa climate change. Itong pagsupil sa illegal logging at iba't ibang illegal na kasisira ng kalikasan. So yan, sinusuportahan natin ang ating Pangulong Marcos din sa kanyang strict na pagpapairal laban sa illegal logging. Kung ano man nakasisira ng kalikasan. So sana ay kanya pagbilayuin yan from his sa kanyang pamamahala at from the climate change para hindi tayo naharap sa ganyan klase ng mga sakuna at mga proyekto na dapat gawin para sa pagharap sa climate change at pagharap nga dyan sa ating mula sa pangkaraniwan sa climate change na lumalakas nga yan. So tayo pa from the normal na pagharap sa mga bagyong sumasalanta sa bansa, nagbibigay ng flooding, kagaya ng ginawa ng kanyang father na si Pangulong Marcos, gawa siya nung floodway sa may Kainta. So yung floodway na naging mahusay yun kasi yung Marikina, yung lahat ng tubig na doon pupunta para hindi sila bahayin doon. So napaganda nagagawa ng floodway lang ngayon. So malanggang pakinabangan yun, lalo na ngayong climate change. So dapat masalamatan natin yung Pangulong Marcos doon dahil sa nagawa niya na yun. So dapat nagdagdag pa yung mga ganun para makaiwas tayo yung mga baha doon sa Metro Manila. Lalo na yung mga nakaraan doon, kahit mayroong floodway na ngayon na gano'n, malalim yun kapag ka magbiyahe ka dyan sa may Antipolo, dyan sa may Cainta, Marikina, Pasig, malalim yung floodway na yun, pero yung Cainta, yung Rizal, binabaha ng mataas yun. Nung nakaraan, kailan nga bang nung isang dekada, binaha yung Cainta, lubog lahat yun, mga sabi, pero ang lalim na nung floodway na yun, diba? So kaya pinaguhusay pa yun, nalagyan pa ng mga warning pa yung mga floodway niya para mas lalo lumabas yung baharon. So magkaisa tayo mula sa pamahalaan also na itong mga illegal na logging at iba't ibang illegal na pagsira ng kalikasan ng mga iba yun ang masama ng mga illegal na logging, iba't ibang mga illegal na nakala ng kalikasan. So pag-iba yun sa pagharap ng climate change, mitigate and adapt habang nare-resolve yung global warming yung pinabababa nga yung carbon dioxide para bumalik yung nasira, hindi na magtuloy na magdulot ng global warming yung pollution o yung carbon dioxide na sumisira ng ozone. So kung patuloy na masisira, lalong magkakaroon ng problema yung mundo. So muli, ang makatarungang Panginoon Ama at Panginoong Jesucristo ay gumabay sa makatarungang mundo mula sa ating bansa. At muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang pamahalaan at ang mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng matuwid, mabuti, mamahalaan ng mabuti, makatarungan, patas ng hustisya at tumulin yung karapatan. Yung mamamayan naman, sumunod tayo sa pamahalaan. Iwasan natin ang paggawa ng krimen at paglaban sa pamahalaan. Pagsusuportahan natin yung buti bumahala, patas ng hustisya at karapatan. Yung mga tagpamahalaan, iwasan din yung pang-aabuso upang yung mga mamamayan ay hindi naapi at gumagawa ng krimen or nagre-rebelde sa kanila. So kaya yung dapat nasa pamahalaan, mamahala ng mabuti
Ang sa gayon ay hindi na mapapairal siya ng patas ng hustisya at hindi ilang tao lamang yung nakikinabang ng biyaya ng Diyos sa atin. Lahat ang ikinabang mula sa pagtugon ng karapatang tao dahil nagdudulot ito ng kriminalidad at rebelyon na kung saan yung mga tao ay napipilitan na gumawa ng krimen kapag sila ay nagpahos, kapag hindi patas yung pamamahala, trabaho, naghihirap, yung iba nauwi sa pagre-rebellion para palitan yung pamahalaan at gusto na sila yung mamahala para magpairal na matuloy. So ngayon nagkakaroon ng kaguluhan yung bansa. Ngayon tayo ay magabayan ng Bansa Santa Maria para mamahala ng mabuti matutugunin yung karapatang ng tao, sumunod tayo sa pamahalaan at karoon tayo ng mapayapa, maunlad ng pamahalaan, karoon tayo ng kasalan. Ating isa lang, nakapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan at masusunod natin yung kanyang kalooban mula sa magaan na pamumuhay at hindi doon sa malikat na pamumuhay na may kurap, mga kriminal sa kalansangan. So, yung iba'y nadadala, yung iba'y natutupso, lalo na kapag naghihirap ka. So, kung tayo ay mali, kaya tayo ay binibigyan ng katalaga ng Panginoon Diyos dyan. So, kaya doble yung ating katalaga na nilala kapag tayo ay naghihirap sa buhay. Ngayon, kung tayo nakakagaan, may binibigyan tayo nahihirapan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, kung tayo ay magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritu kung nakakapumuhay tayo ng maayos. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ninyo ito. Magandang hapon sa inyo lahat. At lang